Isang linggo hanggang isang buwan daw posibleng abutin bago maibalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico na nakadetain ngayon sa Czech Republic. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, naharang sa border ng Germany at Czech Republic ang dating kongresista na wanted dito sa bansa para sa mga kasong kaugnay sa anomalya sa flood control project. Ayon sa DILG, itinuring siyang unwanted alien dahil wala siyang dalang travel documents. Ang mainit na balita hatid ni Mariz Umali. Mag-aalas 10 kagabi inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na si Zaldico, ang dating kinatawan ng Ako Bicol Party List na itinuturong sangkot sa issue ng budget insertions at flood control projects. Wanted siya ng Sandigan Bayan para sa mga kasong graft at malversation of public funds. Sabi ng Pangulo, nakadetain si Ko sa Prague, Czech Republic. Sa update ngayong umaga ni Pangulong Marcos, sinabi niyang batay sa pinakabagong impormasyon, pinahinto ang sasakyan ni Ko sa border ng Germany mula sa Czech Republic. Hindi siya pinapasok doon at ibinalik sa Czech authorities. He is considered an unwanted alien dahil wala siyang travel papers. Ang suspected namin na Portuguese passport, hindi niya dala. ID lang ang dala niya. Ang abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, sinabing wala pa siyang natatanggap na impormasyon kaugnay sa pagkakaaresto ng kanyang kliyente. Ilang buwan nang wala sa Pilipinas si Ko sa gitna ng pagputok ng kontrobersya sa questionableng flood control projects. Agosto nung nakaraang taon, panahong mambabatas pa si Ko, tumungo siya pa New York sa Amerika para mag-medical leave. Noong Setyembre naman, sa mismong araw ng palugit sa kanya ni House Speaker Faustino Bogie D. III na bumalik sa Pilipinas, nag-resign si Ko. November 2025, nagpost sa social media si Ko na mga serye ng video kaugnay sa budget insertions na aniyay iniutos ni Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Itinanggi na yan noon ng Malacanang at ni Romualdez. Noong buwan ding iyon, sinabi ng Department of the Interior and Local Government na huling namataan si Ko sa Japan. Nag-apply na rin noon ang gobyerno ng Pilipinas para mag-issue ang International Criminal Police Organization o Interpol ng red notice para kay Ko. Itong January 15, 2026, nasa Stockholm, Sweden si Ko, batay sa notaryo ng petisyon na inihain ng kanyang kampo sa Korte Suprema para pigilan ang pagsasampa sa kanya ng kaso ng Ombudsman. Sa parehong buwan, may impormasyon ng DILG na nasa isang gated community si Ko sa Lisbon, Portugal. Sabi naman kanina ni DILG Secretary John Vic Remulla, nakita si Ko sa Italy bago nitong Holy Week. Bago siya mahuli kahapon, nanggaling daw si Ko ng France sakay ng isang kotse. Ngayong wala pang opisyal na pahayag ang pamahalaan ng Czech Republic, hindi pa tiyak kung ano ang mga susunod na hakbang, kabilang kung pwede bang ma-extradite si Ko. Nakikipag-coordinate po tayo sa Czech Republic, as Czech government, para lahat po ng mga legal na proseso ay masunod at ang pag-arrange ng kanyang pagbalik dito sa Pilipinas ay maisagawa na sa pinakamabilis na panahon. Ang DFA ang lead dyan, sila makakasagot na kung ano ang exact process kung paano gagawin. Maybe within a week or within a month. Batay sa listahang nasa website ng Department of Justice, hindi kabilang ang Czech Republic sa mga bansang may kasunduan ng Pilipinas kaugnay sa extradition. Nakatakdang magbigay ng report sa DFA ang Embahada ng Pilipinas sa Prague kaugnay rito. Sakaling maibalik sa Pilipinas, ito turn over sa pulisya si Ko ayon kay Remulla at dadalhin siya sa Camp Crame para iproseso. Dadali siya sa Crame for processing. We will determine kung siya ay of sound physical health para mag-stand ng trial. Ipapiano siya, i-mugshot siya. Kasunod nito ay haharap si Ko sa Sandigan Bayan kung saan dinidinig ang mga kasong graft at malversation of public funds kaugnay sa 289 million pesos na questionableng flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sandigan Bayan din ang magdedesisyon kung saan ikukulong si Ko. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News.